na-experience ko or na-encounter ko yung ganitong sitwasyon, pwede ko rin itong i-share sa inyo. So, ganito lang yung gagawin nyo. Okay, hi guys, welcome back to my channel. I'm nazaire, OFW dito sa Taiwan, and welcome to my vlog. Andito ako ngayon para turuan kayo or magbigay sa inyo ng mga tips kung paano na 4 days pa lang is na monetize na yung channel ko. So, bibigyan ko kayo ng mga idea kung paano nangyari yun or magkaroon kayo ng technique paanong gagawin nyo. Kasi ngayon sa sobrang dami ng mga YouTuber, masyadong mahigpit na ngayon si YT. So dito malalaman nyo kung ano yung mga ginawa ko para na monetize within 4 days yung aking channel. And kung bago ka lang dito sa channel ko, please subscribe and hit mo yung tiny bell button para updated ka sa mga aking mga video. So, stay tuned ka lang and makinig ka mabuti para masundan mo kung ano yung mga step by step na gagawin mo para after review, ma-monetize agad yung channel na mas mabilis. So, please check this out. Alright guys, simulan natin kung paano nangyari yung naging mabilis yung pagka-monetize sa channel ko. Within 4 days lang na monetize na siya. So, gagawin natin yung basic na ginagawa ko lang din. Na nakuha ko lang din naman sa ibang YouTuber na ginagawa nila. Actually, hindi ko na-expect na ganun kabilis dahil expected ko 1 month or 2 months bago ma-monetize yung channel kasi sa dami ng mga YouTuber ngayon parang napaka-imposible na ma-monetize ng ganung kabilis yung channel mo. So dahil sa na-experience ko or na-encounter ko yung ganitong sitwasyon, pwede ko rin itong i-share sa inyo. So ganito lang yung gagawin nyo based sa channel na ginawa ko sa akin. So, ang gawin nyo lang sa channel nyo, linisin nyo mabuti yung lahat ng video na ginawa nyo. And then, hanggat maaari, wala kayong copyright strike. Kasi, isa rin yan sa nagpapabagal ng review ni YT. Yung mga warning, tsaka mga copyright strike, yung mga community guidelines, warning, yun din yung isa sa nagpapabagal. And then, hanggat maaari, yung mga video nyo is walang mga reuse kasi mostly sa mga reuse dun din sila matagal bago ma-monetize yung channel kasi kumbaga parang sinasala kasi talaga ni YT yung mga video natin so mas maganda yung mga video nyo na i-create nyo is original nyo or hindi mga reuse. Kung meron man kayong reuse, make sure na yung pagkaka-edit nyo is malayong malayo sa original. Para meron din ako mga video na reuse pero inedit ko lang din siya para hindi naman ganoon ma-copyright. So check nyo na lang din yung ibang video ko kung ano yung mapapansin nyo. Then meron din akong vlog na tinuturo ko paano mag-edit ng mga video na hindi maka-copyright. And then make sure yung channel nyo is visible sa YouTube, lalo na yung mga name, make sure na dapat visible siya sa search list kasi parang isa rin yun sa binabasehan ni YT kasi kapag yung mga settings ng ating mga channel ay hindi okay, andyan din yung nagpapabagal sa pagmamonetize ni YT. Kaya make sure yung mga settings nyo is walang aberya. And then, hanggat maaari, habang nire-reach nyo yung 1,000 subscribers at saka 4,000 hours,
make sure dapat nakapag-apply na kayo sa Google AdSense para dire-diretso yung setup ng pag-review ni YT. Hindi nyo na kailangan mag-apply. Kasi yung sa akin, habang nire-reach ko yung requirements ni YT, in-apply ko na agad siya sa Google AdSense. So, wala na siyang hassle. Pagka in time na i-review siya, doon na agad ako sa step 3. Mapapansin nyo, mapapakita ko sa inyo yung summary kung paano yung aking channel ngayon, yung naging setup niya ngayon. Kung ano yung naging setup niya dati. Mapapansin nyo doon kung ano yung mga differences. And then, once na monetize kayo, make sure yung mga channel nyo is hanggat maaari, hayaan nyo si YouTube yung maglagay ng ads sa mga video nyo. Pero kung mga 10 minutes pataas naman yung video nyo, nasa inyo na yung kung ano yung gusto nyong setup ng mga ads nyo. Pero mas maganda si YT kasi panigurado yung kita nyo doon. Minsan hindi kayo sigurado na lalabas yung ads kung ano yung setup ng oras kung saan nyo gustong ilagay yung ads nyo. So, para lang sa akin, mas okay na si YT na lang yung maglagay ng ads.